Yun pong importante, talagang maibalik ang tunay na demokrasya sa Pilipinas, matanggal ang bangag na namumuno sa Pilipinas dahil habang bangag ang namumuno sa Pilipinas, wala pong solusyon sa ating mga problema. Now, pag-usapan din po natin ngayon ang negative 27 approval rating na nakuha ng bangag sa Publicus Asia. Ito na po yung pangatlong negative na nakuha ni Bangag. Kayo naman, nais nyo mag-negative si Bangag. Hayan, negative na siya. Nagsimula po siya ng negative 3 sa SWS at yan po yung kanyang approval rating. Tapos naging negative 14 sa Pulse Asia at ngayon naman po ay negative 27. So ano pong ibig sabihin na tatlong major polling firms ay nag-report ng negative approval rating kay Marcos Jr. Ibig sabihin po talaga na karamihan ng Pilipino ay hindi na-approve sa ginagawa ni Marcos Jr. Hindi na po dapat natin hindi na po yan sorpresa sa atin dahil alam naman natin ng dahilan kung bakit bagsak ang approval rating ni Marcos Jr. Una-una, siya ay bangag. Yan ay ayon sa sarili niyang kapatid, hindi lang doon sa sinabi ni Tatay Digong, ni Agent Morales at ni Kati Pinak. Sariling kapatid niya nagsabi, bangag. Pangalawa, dahil nga siya ay wala sa tamang pag-iisip, palpak. Pangunahin pa rin sa concern ng ating mga kababayan, sang-ayon rin sa survey, ay ang walang tigil na pagtaas ng presyo ng bilihin na hindi po humuhupa mula nang naupong bilang presidente ang bangag. Pangatlo po, nandyan din yung problema ng korupsyon. Well, siyempre po, naghuhugas kamay ang presidente dahil nga daw yung mga korap daw ay maikukulong. Well, una-una po, nangako siya sa Disyembre, nakakulong na yan. Ang nakakulong lang po ang mga diskaya na alam naman natin na instrumento para sa mga tunay na mga malalaking isda na magpasasa sa kaban ng bayan. No? Pero hanggang ngayon po, walang big fish na nakukulong. At ang aking paningin po, sang-ayon na rin sa sinabi ni Zaldico, talaga ang dapat makulong ay ang presidente mismo. Kasi siya po talaga ay kabahagi ng systematic corruption na nagmumula sa Kongreso, no? At doon sa pantao ng budget na ginagawa ng presidente mismo. So, bakit po siya dapat managot? Well, una-una po, no? Siya ang nagtalaga sa kanyang pinsang buo para maging speaker na naging instrumento naman para gamitin ang pantao ng budget para magkaroon ng pandarambong. No? Pangalawa po, siya nagpe-prepare ng budget na sinasubmit sa Kongreso na binago ng mga kongresista at mga senador at naglagay ng mga insertions para pagkapirahan. Alam po niya yan kasi alam niya kung anong sinumitan niyang budget at alam din niya kung ano yung pinirmahan niyang pantao ng budget sa 4 na taon nang nakalipas dahil pang-4 na pong budget ito. Hindi. 2022, 2023, 4, 5. Pang-4 na budget niya itong pinirmahan niya. At alam niya na lahat ng pagbabago na ginawa sa sinumiting na proposed budget ay nanggaling sa Kongreso. At kung yan ay meron mga itinaas na mga pondo para sa ilang mga politiko, talagang yan po ay dahil nga nais nilang kumita. So kung ayaw niya magkaroon ng pananagutan, ang presidente mismo ang dapat nag-veto ng lahat ng mga tinaas na mga budget. No? Dahil alam naman natin na kung hindi naman mga isa sa batas yan, wala talagang kubra ang mga congressman na yan. Pang-apat, sabi nga ni Zaldico, no? Ang presidente mismo ay merong insertions. Mantakin mo, siya na nga ang gumawa ng budget. Pero hahabol pa siya ng mga insertions para nga kumita. At ang sabi naman ni Zaldico, siya mismo ang nag-deliver ng 25% ng 100 billion ng 2025 budget para kay presidente. At ang nakalap ko pa pong balita ay meron ding 100 billion na in-insert din ang presidente bukod pero doon sa 8 billion na nakasaad doon sa budget ngayong taon nito na ES and SAP. So bukod pa po raw yan. At malalaman natin kay dating Supreme Court Justice, Chief Justice and dating ES Bersamin kung siya nga ba talagang nasa likod ng insertion ng 8 billion o kung yan ay talagang para kay presidente mismo dahil ang ES naman at ang SAP ay mga extension lamang ng presidente. So, ibig sabihin po, kaya negative siya sa tatlong polling firms. Una nga po, Bangag. Pangalawa, hindi nalutas ang problema ng inflation. Pangatlo, hindi nalutas ang problema ng korupsyon. At syempre, nandyan na rin po yung
pagbalik ng droga sa ating mga komunidad. In other words, nawala po yung peace and order na nakamit natin nung panahon ni Tatay Digong, no? Ngayon, talagang kahit sinong tanungin mo, lantaran na naman ang issue ng paggagamit ng mga pinagbabawal na droga sa ating mga komunidad, no? At yan ay nakakabahala at dahilan kung bakit bagsak ang approval rating ni bagsak ang approval rating ni Bangag. Now, anong implikasyon na talaga namang -3, -14, -27 ang Bangag na presidente? Well, ibig sabihin po niyan, wala nang tiwala ang taong bayan sa kanya. Wala nang approve, halos wala na pong nag-a-approve sa gawain ng presidente kasi negative na nga po eh. Kapag positive, meron pang majority, may kakaunti pa. Pero pag negative, wala na. At yan po isang ayon sa hindi lang sa isa, hindi sa dalawa, kundi sa 3 polling firm. May isang polling firm lang po na pag-aari ng isang crony ng mga Marcoses. At doon hindi ako magtataka, yan ay magiging positive ang approval rating ni Bangag. Pero doon sa 3 na matagal na talagang mga polling firms, although ang Publicus Asia, medyo bago yan, yung SWS at saka PAS Asia, matagal na po yan, talaga nagpapakita na negative na. Wala nang approval ang taong bayan kay Marcos Jr. Ibig sabihin yan, wala na po siya talagang moral authority na manatili sa kanyang pwesto. At ang solusyon talaga para maibalik siguro ang approval at tiwala ng taong bayan sa Office of the President ay para magbitiw na itong si Marcos Jr. Well, bago po magpasko, sabi ko naintindihan ko kung bakit ang mga Pilipino ay talaga at least once a year nakatutok sa Pasko para magkaroon ng maligayang Pasko. Ngayon tapos na po ang Pasko, siguro naman po ang ating pagsikapan na yon ay isang manigong bagong taon na mangyayari lamang po kapag sinisantin na natin itong Marcos Jr. Hindi po incitement to sedition na nagsasabi na dapat mag-resign si Marcos Jr. Hindi po incitement to sedition na sinasabi na gamitin ng people power dahil yan naman pong people power ay talaga naman pong nasa ating saligang batas at bunga ng ating karanasan nung minsan ay isinipa natin through people power ang ama nitong Marcos Jr. na si Marcos Sr. Hindi po yan incitement to sedition. So kahit po tinatakot nila ang mga tao na tumututol sa patuloy na paninilbihan ng Marcos Jr. na napatunayan ng walang kakayahan para magbigay solusyon sa ating problema, sa katunayan po, no, hanggang hindi po magdudulot ng clear and present danger, hanggang hindi magdudulot ng putukan sa lansangan, ang ating mga panawagan na magbitiw si Marcos Jr. o di na makaya para gamitin ang mapayapang people power para mapaalis sa pwesto ang Marcos Jr., hindi po yan po pwedeng maging incitement to sedition. Yan po ay kabahagi ng karapatan ng malayang pananalita at kabahagi po yan ng debate na importante para makamit natin ang solusyon sa ating mga problema bilang isang sambayanan. So Pilipinas tapos na po ang Merry Christmas. Sana po nagka-Merry Christmas kayo maski hindi po sapat ang 500 para sa inyong nakalipis na Noche Buena. Pero ngayon naman po, pagsikapin natin na magkaroon tayo ng maligong bagong taon, ibalik po natin ang taong may mga kakayahan para mamuno nang sa ganun, tayo naman po ay magbigay ng solusyon. Magkaroon ng solusyon sa mga problema ang hinaharap natin at ang pangunahing problema pa rin ay problema ng pagkagutom. Hindi po talaga mabibigyan ng lunas ang problema ng pagkagutom habang wala sa tamang pag-iisip ang nasa balangan niya. Sana naman po, wala nang kaduda-duda na wala siya sa tamang pag-iisip. At siya na nga po yung sinabi ni Senator Amy Marcos. At ang malinaw naman po ay talagang kung ang mga ganyang mga tao na may problema sa droga ay hindi natin pinapapasok kahit saan sa gobyerno, bakit naman mananatili sa pwesto, sa pinakamataas na pwesto, ang tao na kumpirmado sa ayon sa kanyang sariling kapamilya ay nasa impluwensya ng pinagbabakol na damo. Diba po? Kung ikay mag-apply sa kahit anong trabaho, pati nga lisensya para mag-drive, kinakailangan meron kang negative drug test. Pero itong ating presidente hanggang ngayon ayaw magbigay ng negative drug test, negative hair follicle test. Ang meron lang siya ay negative disapproval ratings. Sana po, mga kababayan, hindi po talaga natin aasahan na talagang voluntaryo siyang bababa sa pwesto. Kinakailangan talaga sama-sama nating isigaw, tama na, sobra na ang korupsyon, tama na, sobra na ang kawalan ng tamang pag-iisip,
tama na, sobra na sa gobyerno na nawalang solusyon sa ating mga problema at gawin po natin yan maaga pa itong taong 2026.